Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadaverkads, and for today's video isang makabuluhang topic na naman ang ating pag-uusapan. But before that, nais ko lamang pag-usapan natin itong konting ganap dito po sa Itbulaga kanina ngayong araw po ng Sabado. So unang arangkada pa lamang ng Itbulaga ang bumungad agad sa atin ay itong mga love sessionistas, kasama dito si Ai Segura, itong si Juris, si City, si Kian, si Princess, Duncan, no? Yan po yung mga bumungad sa atin na talaga namang pinainit ang panonood ng Itbulaga. And sa mga nabitin po sa concert nila, meron po silang concert April 4 yan, 2025, 8 p.m. sa The Theater at Soler. Samantalang ang mga SQ naman po natin ay nasa barangay kanina, no? Nasa barangay sila, wala sila sa studio. So sila po ay kumanta dyan nung kanilang first single na Oh Baby, no? Nakanta ulit nila yon dito po sa barangay kanina. Para mas lalo pong painitin etong Mr. Pogi 2025 ng taon na kung saan ay grand finals po ngayon. So congratulations sa nanalo po dito sa Mr. Pogi 2025 Pogi ng taon, dahil yung nanalo po dito mga Kadaverkads talaga namang sinala po ng ating mga hurado. 4 na hurado yan. Andyan si Gerald, si Arboni, si Tash, and syempre si Pepe Herrera. So grabe yung pinakita pong talento ng ating mga Mr. Pogi ng taon 2025. Talagang napaka-talented nila and talagang napakakwela po. And kung ako po ang tatanungin mga Kadaverkads kung sino yung bet ko, ang bet ko doon si Mr. Pongit. Si Pongit kasi yung parang kwelang-kwela yung datingan para sa akin, and syempre yung kanyang pinakitang talento, habay na habay din sa ating mga Dabarkads, at maging ang Dabarkads natin sa studio tawang-tawa din po sa kanyang pinamalas na talento kanina dyan sa barangay. So ngayon Sabado mga Kadabarkads, sa mga naghahanap po kay Bossing Big Soto, wala pa din po siya sa Itbulaga, no? Siguro nagpapahinga na lamang or baka nasa bakasyon pa po siya dyan sa Japan. So siguro by Miyerkules, no, next week, present na po yan, fresh from Japan. And kanina din po mga Kadaverkads, nakilala natin etong Ives Scholar ng Itbulaga na talaga namang napakarami po palang scholar. Second batch na itong Itbulaga. So ang dami nga pong naiyak mga Kadaverkads sa comment section sa live chat ng Itbulaga, dahil grabe ang dami pong natutulungan ng Itbulaga para lamang syempre makapagsimula itong mga kabataan na talaga namang deserving makapag-aral, matataas ang grado. So nakakatuwa lang dahil binigyan po sila ng pag-asa at tsansa ng Itbulaga, kaya sana lamang po ay hindi nila ito sayangin at pagbutihin po nila lalo yung kanilang pag-aaral. So isa din po ito mga Kadaverkads sa nagustuhan ko po sa Itbulaga, no? Marami na nga nilang natutulungan sa pamamagitan ng pagsugod nila sa mga barangay. Eto pa at hindi pa sila nakontento. Talagang naghanap pa sila ng mga estudyanteng pwedeng mapag-aral. So itong mga Ives Scholar po ng Itbulaga ay buwan-buwan pong makakatanggap ng kanilang allowance mula po yan sa Itbulaga. So sobra pong nakakatuwa lang, no, dahil talagang may ganito pong programa ang Itbulaga. At alam niyo po ba, nakita ko sa mga mata ng mga magulang noong mga estudyanteng kasali po sa Ives Scholar, ang saya po nila, no? Kasi syempre ang laking ginhawa noon para po sa kanila, 'di ba? Tapos matutulungan ng Itbulaga, tapos buwan-buwan merong darating na budget para po sa school. So sobrang malaking pag-asa po nito para po sa kanilang mga anak. So sa kabila po ng Ives Scholar na to mga Kadaverkads, meron pa ring mga nagrereklamo na bakit daw
may mga OFW na mga magulang etong napili ng Itbulaga. So sila po kasi yung mga pasok sa criteria, pasok yung kanilang requirements para po sila po ay piliin ng Itbulaga. Syempre, kailangan mataas yung inyong grado para kayo ay piliin ng Itbulaga, 'di ba? Para syempre hindi masayang yung binigay po ng Itbulaga na pagkakataon. Samantalang pag-usapan naman natin itong statement na sumambulat po sa atin kahapon. So ito po ay tungkol sa statement ni Tito Sotto tungkol sa Pepsi Paloma, 'di ba? Sumalang kasi si Tito Sotto dito po sa interview. Sabi nga dito, former Senate President Vicente Sotto III claimed that the Pepsi Paloma issue linking his brother actor Vic Sotto was just a showbiz gimmick from many years ago. The issue is the topic of Daryl Yap's There Are a Pepsi Paloma movie wherein the director made references to Vic's alleged involvement in the supposed R case. But Soto, who is gunning for comeback in the Senate is the 2025 elections, maintained that their family long move on from the issue because they know where it really began. So alam po kung saan nagsimula ang isyong ito. Soto does not think this issue will affect his candidacy. Sabi po dito, well, hindi po kasi alam ko po ang pinagmulan niyan. It was a showbiz gimmick 42 years ago, said the former senator. So, kaya nga, sa tagal-tagal ng panahon na wala namang problema sa brother ko yan, meron lang nakaisip gumamit siguro ngayon yan. Baka pera, pinag-uusapan yan, or mayroong gustong siraan, yun lang ang pupuntahan yan. Talaga namang ikangay sa amin yan, matagal na naming binasura sapagkat alam naman namin kung ano pinagmulan niyan. Gustong makasingil ni talent manager Ray De La Cruz doon sa guesting ng mga artista niya na hindi nakasingil. Kaya yun ang pinagsimulan talaga nun, wala nang iba. Big filed 19 counts of cyber libel against the Yap in relation to the movie. The case stemmed from what Big described as malicious and defamatory statement. So yun po pala yun mga kadaber cads, no? Yun po pala yung nagsimula noon. Ito palang si talent manager Ray De La Cruz ay gustong makasingil, kaya ito yung ginawang gimmick para syempre no mapag-usapan etong alaga niya. So yun po pala yun mga kadaber cads. So mabuti na lamang at na-reveal ni Tito Sotto ang tungkol dito sa pinagmulan talaga nung issue na Pepsi Paloma at maging si Boss Joey De Leon ay nadadamay po dito. And napakalinaw naman mga kadaber cads, 'di ba, na wala talagang R na nangyari kay Pepsi. 'Di ba, na pinupukol dito kay Bossing and syempre kay Boss Joey and the Richie D. Horsey. Ngayon, nadadamay na din etong si Tito Sotto kasi syempre iniisip ng iba na pinapanigan, kinakampihan nitong si Tito Sen at pinagtatakpan yung issue. Wala naman talagang nangyaring R, kundi ito ay gimmick lamang ng talent manager ni Pepsi Paloma. So ano po ang masasabi ninyo dito mga kadaber cads? Hanggang dito lang po ang update natin. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta and don't forget to like, share, comment, and subscribe.